Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So dahil nga po hawak na ni Senator Panfilo Lacson, ito nga pong video na kung saan ang kalihim or yung nagtatrabaho dito nga po sa isang construction company na sangkot nga po dito sa flood control anomalies, 'di ba? Na pumunta sa Senado para ibigay ang kickback dahil hawak niya na nga po yung video, yung CCTV. Kapag ipinakita niya daw po ito sa ombudsman, dapat meron daw pong gawin ang ombudsman at direktang sampahan ng kaso kung sino man itong senador na nasasangkot dito nga po sa paghingi ng napakalaking kickback. So ngayon, basahin natin itong sinabi ni Senator Panfilo Lacson. Sabi niya dito, kapag nakita ng ombudsman itong video, obligasyon nilang imbestigahan at kasuhan. Actually, tama lang naman eh. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na gawa-gawa lang yan. 'Di ba? Yung Mina sa WJ na construction company na pumunta para ibigay yung 30% kickback dito nga po sa senador na kupal na to. Hindi pwedeng gawa-gawa kasi mayroong video eh. Kaya nga ipapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee itong naghatid ng pera na to for other verification na din. Although nakita na kung saang room pumasok, pero much better na tanungin pa din at ipaharap sa publiko, sa mamamayang Pilipino, ipaalam, 'di ba? Ang kung saan nga ba talaga siya pumasok, ano yung napag-usapan nila, ano yung mga ganap. So ngayon, sabi pa dito, actually alam niyo, humahanga talaga ako dito kay kay Senator Ping Lacson. Naalala ninyo na yung issue kay Senator Robin Hood Padilla, yung merong nagmamariwana doon sa Senado, staff din ni Senator Panfilo Lacson ang nag-reveal. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, wow, itong si Ping talaga parang Detective Conan ng Senado eh. 'Di ba kasi pansinin ninyo, wala siyang sinasanto. Kahit kapwa niya senador, talagang tinitira niya kapag meron siyang nakitang mali. Alam nyo, kung meron man akong description dito kay Senator Panfilo Lacson, matapang, walang inuurungan, walang kinikilingan. 'Di ba? Kasi kahit mismo kabaro nyo, hindi, may nagmamariwana dyan sa Senado. Although blind item, pero eventually napangalanan na nandoon pala sa staff ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya parang feeling ko, yung ibang mga senador dyan, nag-iingat dito nga po kay Senator Ping Lacson. So ngayon, dito sa video na to, 'di ba, sa CCTV na hawak niya, meron na atang senador na kinakabahan na ngayon. 'Di ba? Na todo tangge, todo denied, and then eventually malalaman natin, mga minamahal, na itong senador na to ay sangkot nga talaga dito sa flood control anomalies. Alright, continue tayo. Sabi pa dito, hindi ito haka-haka. CCTV mismo ng Senado ang pinanggalingan. Malinaw kung ano yung nangyari at kung sino ang sangkot. Ito ang day of reckoning. Akala nila, lusot sila all the way. Ang malas nila, mukhang may nakialam sa taas. So ngayon, sa madaling sabi, nandito na yung pagbabanta ni Senator Ping Lacson, the day of reckoning. 'Di ba? Ano ba yung ibig sabihin ng the day of reckoning? Ito na yung titigil, gugunaw sa mundo ninyo. Pero kung wala ka namang ginawang katiwalian, kung wala ka namang ginawang pangungurap sa kaban ng bayan, 'di ba? So, why would you afraid? 'Di ba? Syempre, taas no ka dyan. Uy, malinis ako. Pero yung isang senador dyan, yung dalawa, mapapansin ninyo, yung movement nila, 'di ba? Talagang guilty act, 'di ba? Yung isa todo deny, yung isa parang walang kinalaman, tapos yung isa meron pang sinasabi, nilabag nyo ang data privacy act ko. 'Di ba? Nilabag daw kasi pinakita yung screenshots na kung saan meron silang conversation. Apakatindi, no? Mga minamahal, nakakaloka. So ngayon, eto, meron tayong video ni Senator Panfilo Lacson na, na may nilabag daw po, oo, kasi todo deny, na ngayon todo hanap din ng butas itong mga senador na nasasangkot di umano dito nga po sa flood control anomalies. Magtataka kayo, di ba? Putang ina, lagi na lang tayong binabaha, ilang taon na yan. Kasi open secret yan eh.
Kaya alam niyo, open secret yan. Alam na natin yan, pero pinapabayaan na lang natin kasi palaging ganun yung sistema. Dapat nga hindi 10 years lang yung imbestigahan dito eh. Dapat sa panahon pa ni Cory Aquino. Diba kasi yung gagawing investigation ni President Bongbong Marcos sa kanyang Executive Order 94, diba, na hindi lang sa panahon ni Duterte, kundi 10 years, a decade, yun yung iimbestigahan ng Infracom. I mean, tawag dito ng Independent Commission for Infrastructure, 'di ba? Which is goods din naman para malaman natin dito yung katotohanan without biases kasi yung Senado at yung Kongreso ngayon nagtitirahan lang yan. O sa Senado ang tinitira mga congressman, sa lower chamber ang tinitira mga senador. 'Di ba nagtitirahan lang yung dalawang yan. So much better na magkaroon ng independent commission na walang politikong involved. Diba? Yung mga neutral na person, actually goods yung kinuha ni ni President Bongbong Marcos, yung mga retired justice associate ng Supreme Court. Diba? Sino ba yun yung mga retired na nakuha niya? Wait lang, i-research natin mga minamahal. Nandito yun pakita ko sa inyo. Wait lang. Sino ba yun? Yan, si Estela Perlas Bernabe at si Antonio Carpio. So, talagang, yan yung mga taong hindi mo basta-bastang pwedeng diktahan. Kasi yung mga taong yan, malinaw at mayroon pong matibay na paninindigan. Itong si Justice Antonio Carpio, isa po yan sa pinakamatalino, pinakamatapang na boses ng hudikatura. And beside, mga minamahal, wala siyang wala talaga siyang sinasanto. Tingnan ninyo yung sa West Philippine Sea issue. Kahit hindi na siya kasali, nakikialam siya, nakikibaka, nakikiapid, 'di ba, sa simpatya ng mamamayang Pilipino. At matagal na nitong pinapakita na hindi siya natatakot sa kahit na sino man. So, meron siyang pinaglalaban, pero hindi personal na interest, kundi ang taong bayan. At beside, mga minamahal, ito namang tawag dito, si Estela Perlas Bernabe, isa po yan siyang kilaladong justice associate na may pinakamatapang na boses at fair sa lahat. So, baka yung tatanungin nito, baka magkaroon ng pressure. So, isa din po itong huwaran na hindi nagpapadala sa impluensya ng kahit na sino man. Nakatuon lang sa batas at sa katotohanan. So, tawag dito, good job and salute to our president na kinuha niya itong mga taong fair and balance. Diba? So ngayon, anyway, going back dito sa ating topic, ito, mayroon ako ipapakita sa inyong video na kung saan itong senador na to, parang meron daw pong nilabag sa kanilang Data Privacy Act. O, bawal daw, ganyan. May nilabag daw ka sa Data Privacy Act, ganyan. Naghahanap na din sila ng butas para kasuhan itong mga district engineer na nagsalita. Wait lang Ng Joint House Panel sa rekomendasyong isa-ilalim sa WPP sina Hernandez at Mendoza, dadaan ito sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. And more importantly, pinag-aaralan na rin ho namin yung witness protection for JP Mendoza and Bryce Hernandez. Kasi sila naman ho talaga yung malakas po yung loob na nagpakita dito po lahat ng mga dokumento, litrato, ebidensya laban po sa dalawang senador ng ating pong bansa. Kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Kamara si Mendoza. Samantalang iaapela naman ang House Infracom na mailipat sa PNP Custodial Center si Hernandez matapos ipag-utos ng Senado na ilagay ito sa Pasay City Jail. Samantala, kinundena naman ni Congressman Ridon ang paglabag sa karapatan nito sa data privacy ni Senator Jinggoy Estrada dahil sa pag-post online ng kanyang personal na impormasyon. Okay, yon. Oo. Sa mga screenshots, ganyan. Talaga. Bibigyan nyo ng protection si Senator Jinggoy. Protected naman talaga yan. Di ba? Nakakaloka. Hay, nako. Batas sa bansang Pilipinas. Oo, talaga nga naman. Sila pa yung humihingi ngayon ng protection. Hindi ba't dapat ang bigyan ng protection ay yung nag-reveal ng katiwalian in the first place? Diba ito, for example, kay Bryce Hernandez, bakit nyo ipinilit na ikulong sa Pasay City Jail itong si Bryce Hernandez na in the first place, hindi naman yan convicted? Gets ninyo? Okay, sana kung convicted yan. Ano lang naman siya, resource person lang yan. Ang nilalagay, kaya nga jail, 'di ba? Kasi kulungan ng mga kriminal. Kaya nga jail.
Diba? Resource person yun eh. Testigo. So, bakit nyo ilalagay, diba, itong taong ito, itong testigong ito, doon sa mga kriminal? Dapat sa witness protection program ninyo, nilagay, inapila ninyo. Hindi dyan sa may tawag dito, sa may Pasay City Jail. Kasi kung ano yung mangyari dyan, diba, well, halata naman yung gawain papapatay na ninyo kasi ayaw ninyong magsalita. Ganun ba yon? Tanong lang po. Diba? Well, anyway, kahit anong gawin ninyo, nagtutugma. Diba? Ang mga sinasabi ni Bryce Hernandez. Itong kasi si Ping Lacson, ang galing din mag-imbestiga. Talagang literal na connect the dots. Diba? Gets ninyo, mga minamahal? So, kahit anong tago ninyo, meron at meron pa ding mga baho. Lalo pa ngayon, pumutok na yung issue ninyo. Nakikita yung mga picture ninyo. Kahit itinatanggi ninyo na hindi nyo kilala si Alcantara, hindi nyo kilala si Bryce Hernandez, kahit itatanggi ninyo, merong mga picture. Nakita na nagsama-sama, nag-jamming-jamming kayo habang nilulubog sa baha ang mamamayang Pilipino. Diba? Nakakaloka. So, madaling sabi. Kaya mga minamahal, at the end of the day, tawanan na lang natin mga to. Kailangan magkaroon ng pangil ng batas and then mapanagot, 'di ba? Kaya sa mga senador diyan, nagbanta na si Ping. Ito na 'yung sinasabi niyang the day of reckoning. So alright, yun lamang po. It's me again. Umabot na po tayo ng 12 minutes mga minamahal and I have a lakad pa. So, i-end ko na ang ating content. So, yun lamang. Don't forget to click the subscribe and hit always notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.